So, ganun pa man mga idol, siyempre ang ating topic ngayon. Nung nakarang araw po mga idol, o kahapon ba yun, ay laban po ni Fury versus Ngano. Ngano man! What? O Nganong natumba si Fury, anak. What the fuck? Basta ako, Alvin Media. Basta ako doon na manalo matalo, QE pa rin ako. Kuya Eduardo Casimero pa rin ang ating Alvin. Yan ang sinasabi natin, idol. Ba't laging tong to si Nightbot? Hindi na ko naman to ginawa ng Nightbot eh. To si Nightbot eh. Lagi to si Nightbot eh. Nightbot, mayos ka dyan. Hindi kita friend. So, ano sa tingin nyo mga idol? Nauya Inoue, nabahagbang buntot? At kailangan ba magpalit ng trainer itong si Fury? Kasi hindi naman boksingero ang kanyang nakalaban, si Ngano. Pero, bumagsak. Yun talaga dapat na magpalit ng trainer. Parang dinukol lang eh, dukol. Actually, yung suntok niya hindi naman talaga yun eh. Kumbaga, defense yun eh. Pag suntok niya na-depensahan na hindi masyadong malakas ang lip hook ni Ngano, pero natumba po yan. Yes, Armano Floridilino. Ako, idol, sa totoo lang mga idol, Marlon the Nightmare Tapales, isa yan sa mga talagang nung lumaban siya kay Akhmadaliev. Ako po ay isa sa mga talagang positibo na mananalo. Sabi ko, what if kung maunahan si Akhmadaliev ng 1 to up to 6 rounds? Pusang gala, nagkatotoo nga mga idol. Ayun. Pero siyempre, mayroon tamang sarili nating mga Pilipino, mga kababayan. Siguro hindi talaga gusto nila si Marlon Tapales sa lumaban. Pero para sa akin, lahat ng mga boksingero mga idol, there's a chance na manalo kahit pa ay malupit ang kalaban. Kasi for experience po mga idol, no? So, for experience po mga idol, malayo po si Naoya Inoue sa experience ni Marlon Tapales. However, siyempre, si Naoya Inoue, nakita mo malakas, pero hindi po natin pwedeng ismulin ang ating 2 Division World Champion. O, nakita natin na natumba yan sa isang Japanese din, pero hindi basihan yan na marami tayong mga boksingero na tinalo na, knockdown, TKO, pero patuloy pa rin lumalaban, no? Kaya mga boksingero mga idol, habang tumatagal, lalo silang naging smart. Ngayon, siyempre, ang ating Marlon Tapales naman mga idol, lalaban niya ng patayan talaga kasi there's a chance. Mautak si Marlon Tapales. Basta may mga pagbabago na si Marlon Tapales. Yun lang sa akin na talagang wag paabutin sa pero pag may chance na matikyo itong si sabi ni Akaho, matalo daw si Casimero kung maglaban sila ni Tapales. Anong masabi mo, idol? Kung si Tapales at saka si Cham Casimero maglaban, hindi natin na maano, idol, kasi si Marlon Tapales matalino, si Cuadros Casimero matalo. Opinion ni Akaho yun, no? Pero alam ni Akaho kung siyempre hindi pa niya nakalaban si Marlon Tapales, idol eh. Pero base sa kanyang kung tingin niya na matatalo si Cuadros Casimero, pero pa sa akin, kung matalo naman si Cham Casimero kay Tapales, talagang masasabi natin malupit si Tapales. Pero sa akin, medyo hindi maalanganin siya kay Cham Casimero. Kasi kaya ni Cham Casimero na magpakunwari medyo humina siya eh. Yung tinatawag nating susurpresahin ka, no? May mga ganong estilo si Cham Casimero. Yun lang ang hindi naintindihan ng ating mga ibang mga boxing fans. Siguro yung iba kasi mga idol, hitters, no, bitter, at nag-assume pa talaga na 1, 2 o 3 rounds talagang TKO ang kalaban.
Pero hindi ganun si Cham Casimero eh. Pero para sa akin, idol, magandang laban yan. Pero hindi rin ako makasiguro na manalo si Tapalis kay Cham Casimero kung maglaban sila. Parehong malakas yan. Stylist naman si Tapalis, pero hindi natin masigurado, idol. Depende yun, Hinaro. Para sa akin, depende. Kasi si Tapalis kasi hindi siya naka-outer talaga. Pero si Cham Casimero kasi naka-outer kasi siya. Pero depende sa diskarte. Kahit gaano ka pa naka-outer, pero kung madiskartihan ka nga, ika nga, kung guguyuin ka lang bilang isang hindi ka talaga maka-attack. Pero Cham Casimero tested na yan, idol. Tested na yan si Cham Casimero kung paano laruin ang kalaban. Yun lang ang hindi nila maintindihan ng iba. Kasi siyempre, naintindihan ko naman kasi yung iba kasi dyan nakapusta nung laban niya kay Uguni. Imagine mo, bumagsak si Uguni, hindi binalangan. No? Sino bang nakakita dyan na bumagsak si Uguni, hindi binalangan? Ilang beses binatukan si Casimero, yung batok niya, ilang beses, siguro mga 6 yun. Wala mang warning ang referee. Nung 4th round na nadihado na 2 rounds na si Baydabel si Uguni. Tapos nung 4th round na inattack na ni Cham Casimero at nagkauntugan konti, pine-pressure na ni Cham Casimero, bigla na lang in-stop. Bumagsak ha. Tabla, bumagsak. Tapos sasabihin nyo na magpalit na ng coach, magpapalit na ng hindi talaga kayo kasi hindi naman natalo si Casimero. Dito kay Fury, hindi naman boksingero nakalaban ni Fury. Saglit lang tinuruan ni Tyson, pero bumagsak. Amaro, Flor de Lona, Casimero is unpredictable. Kaya hindi natin ma-predict talaga yun si Cham Casimerong style eh. Celestino Lipata, shoutout si Jen Idol, hindi mo talaga ma-predict yan eh. Kakaiba talagang galawan. Pag nakita mo siya, parang semi-naluya, semi-pagod, parang ganun, wala sa kondisyon. Pero, gugulatin ka pala. Yun ang hindi naintindihan ng ating mga boxing fans na mga haters. Kasi ang inaantay lang kasi nila, kapag matikiw ang kalaban, ang sasabihin naman, magtataho lang naman yung nakalaban ni Casimero, kaya bumagsak agad. Wala pong, sa totoo po, wala po talagang choice eh. Wala pong mapupuntahan si Cham Casimero. Pag matalo si Uguni nung 1 round lang, sasabihin naman yun na 1 round lang. Eh siyempre, si Uguni, naman yan eh, yung mahinang nila lang, retired na, diba? Ganon talaga. Yun, dapat, bakit walang nag-live na palitan dapat siyang kampo ni Fury kasi bumagsak eh. No? Maliwanag yun eh. Maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang bumagsak eh. Di ba? Dapat sana itan yun. Kasi bumagsak. Imagine nyo. Hindi baksidor si Ngano. Pero bumagsak si Fury. Hindi pa talaga suntok na pangmalakasan yun. Di ba? Yan ang sinasabi natin mga ito. Pagdating kasi sa Lona, yan mga sinasabi natin mga Lodi, na hindi basta-basta itong mga boksingerong talagang masasabi natin na beginners kasi may lakas din lalong-lalo na kung medyo marunong na. No? Imagine mo hindi naman yun. Pero may alam yun. May alam din yun kasi UFC ata yun eh. Pero timingan si ano pa lang yun lip hook pa lang yun eh. Depensa yun. Pero bumagsak si Fury. Wala namang nanawagan na palitan si Fury yung coach ni Fury o anong nangyari sa training ni Fury. Pero si Casimero hindi natalo, namugbog pa, umayaw ang kalaban, umayaw ang referee, tama na, kasi alam ng susunod na mangyayari, si Casimero pa ang mali.
Imagine mo yung guys, si Casimiro pa ang mali. Si Casimiro pang nasisi. Round 1, pinakita ni Champ Casimiro ang kanyang malupit na mga body shot. Round 2, nasibay dabil ang kalaban. Round 1, bumagsak itong si Ugoni, di ba? Ilang beses binatukan si Champ Casimiro. Wala man lang. Pero, in round 3, round 4, nakita natin. Talagang malupit na ang banat ni Champ Casimiro, anak ng tinulang manok. Tinigil ng referee sapagkat mayroon ng hidback. Di ba? Yun ang sinasabi natin.